Nang mawala ito sa paningin, saka palang napagtanto na nakalimutan niyang ibalik ang pinahiram nitong jacket. Isasauli ko kapag nagkita ulit kami. Chapter 2.1. Pagkapasok pa lang ni Bethany sa kanilang pintuan ay natanaw na niya agad ang kanyang tita. Nang mahagip ng mga mata nito ang pagdating niya, ay mabilis itong napatayo sa sofa. Kapansin-pansin ang pamumula ng mata. Halatang galing lang sa bago at matinding pag-iyak. Lumibot sa paligid ang mga mata ni Bethany na mayroong hinahanap. Anong nangyari po ba, tita? Saka nasaan po ngayon si Papa? Tita ang tawag niya sa babae dahil ito ang pangalawang asawa ng ama. Hindi naman sa ayaw niya dito kung kaya di matawag na mama, nasanay kasi siya sa salitang ito. Napakawalang hiya talaga niyang ex-boyfriend mo, Bethany. Bungad ng ginang na hindi sinagot ang tanong niya. Napakaitim ng budhi. Napanganga si Bethany. Hindi niya magets kung bakit ipinasok iyon sa usapan nila ng madrasta. Kung tutuusin ay ang layo nito sa tanong niya. Noong mga panahong nasa laylayan sila ng pamilya niya, pinili mo ang manatili sa tabi niya. Tapos ngayon, na nakabangon na sila at nakaangat na, hindi ka lang niya basta itinapong parang basura, gusto pa niyang ipakulong ang ama mo. Napakawalang utang na loob niya. Nawindang na sa nalaman si Bethany. Hindi niya iyon maproseso. Ligaw na siya. Anong ibig mong sabihin, tita? Usal niyang parang tatakasan ng ulirat. Baha na ang tanong. Bakit hindi mo tanungin iyang hak at magaling mong ex-boyfriend na hindi pa rin tumitigil? Nasa detention center lang naman ngayon ang ama mo nang dahil sa kanya. Parang naputulan na ng dila si Bethany. Kilala niya si Albert na bagamat nagkasira sila ay may mabuti pa rin naman itong kalooban. Tita, matagal na kitang sinabihan na hindi siya ang tamang lalaki na para sa'yo. Anong ginawa mo? Pinairal mo ang katigasan ng ulo mo. Hindi ka nakinig sa amin ng papa mo. Tita, huwag po kayong mag-alala. Susubukan kong kausapin si Albert. Kilala ko po siya. Baka maaari naman po siyang pakiusapan. Nangangatal na doon ang boses ni Bethany. Kung tutuusin ay hindi naman sadyang kasalanan iyon ng ama. Subalit dahil bahagi ito ng pamilya niya, parang naging responsibilidad na niya ang gumawa pa ng paraan. Pilit niyang kinukumbinsi na hindi siya bibiguin ni Albert nang dahil sa pinagsamahan nila sa nakaraan. Iyong tipong kahit na hindi sila ang magkakatuluyan, tatanaw ang lalaki ng utang na loob kahit paano. Humakbang si Bethany palayo mula sa kinaroroonan ng madrasta. Inilabas ang cellphone at nagdial na ng numero ni Albert. Albert, alam kong wala na tayo pero sana naman ay huwag mo nang idamay pa ang papa ko. Maawa ka naman sa kanya. Matanda na siya. Mababa ang tonong pakiusap ni Bethany. Dinig na dinig niya ang hingal sa boses niya. Nakikiusap. Bethany, alam mong hindi pwede ang gusto mo. Ang laki ng nawala, kailangan na may managot. Ganun pa man ang sagot nito ay gusto pa rin niyang magmakaawa. Nagbabakasakali pa. Pero mayroon namang paraan para makuha mo ang gusto mo, Bethany. Iyon nga lang ay kung willing kang gawin ang lahat ng gusto ko. 5 taon lang naman, 5 taon kang magiging alipin ko. Ibig sabihin ay ako lang ang may karapatan sa'yo, lalo na sa katawan mo. Kung pumapayag ka, agad-agad ay papakawalan ko ang ama mo at hindi ko na siya idadawit pa sa anumang gulong kinasasangkutan. Napapalatak na doon si Bethany. Hindi siya bingi o may sira ang tainga niya para hindi malinaw na marinig ang gustong hingin nitong kapalit. Nahihibang na ba ang lalaki? Kahit mahal niya pa ito, nung kang papayag siya sa mga gustong mangyari. Hindi pwede. Naririnig mo ba ang sinabi mo? Anong gusto mong mangyari? 5 taon akong magiging alila mo at hindi lang yun, pati ang... Hindi magawa pang banggitin ni Bethany ang mga sasabihin dahil tumataas na sa ulo niya ang galit at hinanakit na kinikimkim para sa dating kasintahan. Nasa mga kamay mo ang desisyon at magiging kapalaran ng ama mo, Bethany. Ikaw na lang ang pumili. Gago ka pala eh. Gusto mo akong maging kabit? Eh kung binabali ko ang leeg mo sa 5, nakita mo ang hinahanap mo sa akin. Hinihingal na sigaw ni Bethany na tila ba kapag ginawa niya yun, maiibsa ng sama ng loob na nararamdaman niya. Hindi ako papayag, Albert. Hindi ako papayag na maging kabit mo magpaangkin ng katawan kung kailan mo gusto. Narinig mo? Nakakabuwisit sa pandinig ni Bethany ang naging halakhak ng lalaki sa kabilang linya na tuwang-tuwa sa reaksyon niya. Okay, madali naman akong kausap.
Maghanda ka na ng lawyer para sa ama mo dahil hindi ko iaatras ang kasong nakasampa sa kanya. Huwag na huwag mo akong masisisi na hindi kita binigyan ng choice. Binigyan kita ng pagkakataong mamili dahil sa pinagsamahan natin, pero iba ang gusto mo. Sa pagkakaalam ko pa naman, kapag bumaba na ang hatol ay maaaring makulong ang papa mo ng mga 1 dekada. 5 taon lang ang hiningi ko sa'yo kapalit ng 10 taong pagdurusa ng papa mo sa kulungan, choosy ka pa. E di pagdusahan ng papa mo yon. Bumakat na ang matinding galit sa mukha ni Bethany. Grabe na talaga ang pagbabago ng ugali ng lalaking minsan pang sobrang minahal niya. Oo, hintayin mo. Kukunin ko ang pinakamagaling na lawyer sa bansa upang ilampaso ang kasong inihahain mo sa papa ko, Albert. Akmang ibababa na niya ang tawag ng mapigilan niya. Ito nang banggitin ni Albert ang pamilyar na pangalan na hindi naman sumilid ni minsan sa magulo niyang isipan. Ibig mo bang sabihin ay gusto mong kunin si Attorney Gavin Dankworth? Lumakas pa ang halakhak nito sa kabilang linya, mas nakakainsulto. Nakalimutan mo yatang magiging bayaw ko na siya? Sa tingin mo ba ay tutulungan ka noon? Isang sabi ko lang sa kanya, paniguradong ako ang kakampihan niya at hindi ikaw. Nanlamig na ang buong katawan ni Bethany. Sa sinabi nito ay parang wala na siyang takas at lusot pa rito. Bakit natahimik ka, Bethany? Pinag-iisipan mo na ba ang offer ko? Huwag kang mag-alala, nakahanda naman akong maghintay sa'yo na lumuhod at magmakaawa sa akin. Nahigit na ni Bethany ang hininga. Ngayon pa lang ay nauubusan na siya ng pag-asa. Ngunit agad na nabuhayan ng maisip na hindi lang naman ang lalaking iyon ang magaling na lawyer, marami din sila. Hindi ka magtatagumpay, Albert. Lalabanan kita ng patas. Chapter 2.2 Malakas na napamura na ang madrasta ni Bethany pagkababa niya ng tawag kay Albert. Hindi niya namalaya na lumapit sa kanya kanina ang babae upang makinig lang sa magiging usapan nila ng ex-boyfriend. Hindi nakaligtas sa pandinig nito ang huling mga sinabi ng pagbabanta ni Albert na mas ikinagalit lang ng madrasta niya. Walang utang na loob talaga ang lalaking iyan. Anak talaga ng demonyo. Buhay pa siya dito sa mundo ay sinusunog na ang kaluluwa ng lalaking iyan. Napaupo na si Bethany. Hindi na niya alam ang gagawin. Litong-lito na siya sa mga nangyayari. Bakit ganun? Bakit hindi umaayon sa kanya ang anumang planuhin niya? Huwag kang mag-alala, Bethany. Hanggang pangarap lang ang gagong iyon. Kahit pumuti ang kulay ng uwak ay hindi kami papayag ng papa mo na sirain niya ang buhay mo. Mag-iisip tayo ng ibang paraan. Ganun pa man kapositibo ang sinabi ng kanyang madrasta ay hindi pa rin mapigilan ng babaeng patuloy na lumuha. Alalang-alala na sa asawa. Huwag na huwag mong kakausapin ang sinabi niyang lawyer na future brother-in-law niya, Bethany. Oras na gawin mo iyon, ngayon pa lang ay siguradong matatalo na tayo. Mariing na ipikit na ni Bethany ang mata. Sumasakit na iyon sa problemang hindi niya na alam kung alin pa ang uunahin. Ang ama niya o ang pride niya. Hindi naman masama ang sumubok doon, di ba? Umisip ka ng ibang paraan, huwag mong ipilit ang magaling na lawyer na yun kung sa bandang huli ay pababayaan niya tayo. Makinig ka sa aking mabuti, Bethany. Tita, subukan pa rin natin na kausapin siya. Wala naman doong mawawala, di ba? Harap ni Bethany sa madrasta. Na-meet ko na isang beses ang lawyer na sinasabi ni Albert at sa tingin ko naman ay maayos ang reputasyon niya. Walang pamilya sa kanya oras na magkamali. Subukan lang po natin. Mapagmahal na madrasta ang babae pero mahigpit din naman ito. Suminghot-singhot siya nang maamoy ang alcoholic drinks sa hininga ni Bethany. Hindi lang iyon, nang hagurin niya ng tingin ang kabuuhan ni Bethany ay nakita niya ang pag-aari ng lalaking suot nito. Marami man siyang gustong sabihin kay Bethany ay hindi na niya isinatinig pa yun. Naniniwala siyang madiskarte ang batang ito at magagawan niya ng paraan lahat. Sige, pagbibigyan kita sa gusto mo, Bethany, pero oras na maramdaman mo na wala kang mapapala, pakiusap Hija, huwag mo nang ipilit pa. Marahang tumango si Bethany, medyo umiikot ang paligid niya dahil sa epekto ng alak. Kung kanina ay nawala iyon, ngayon ay nagbalik ito. Sige na, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala, tita. Bukas na bukas din ay makakagawa na tayo ng paraan para mapawalang sala si Papa. Hindi tayo papayag na makulong siya at magdusa sa loob.